Genesis 1:26. Let us make man in our own image. Ang thought doon, yung kasing wangis ng Diyos, yung kanilang gagawin. Diba? Yun po yung puntos doon. Let us make man. Okay. 1:27, of course, nangyari po yun, ano? Kaya nga si Adam, nilikha ng Diyos bilang theophany. Natural. Amen? Agree kayo doon? Yes. Si Adam, nilikha ng Diyos. Genesis 1 yan eh. Theophany kasi nga, according to the image of God. Amen? So, no question that, ano? Yes, man. Yun. Kaya nga, nangyari, para siyang mag-till ng soil, kinakailangan yung theophany ilagay sa dust. Yun ang yung simple logic. Di ba? Yung theophany na siyatan, ng image ng Diyos, para magbungkal ng lupa, hindi sinabing binaypas. Di ba? Or tinanggal. Yung wala tayong record mapapasa sa Bible, even in the message, na inalisan ni Adan yung pagiging theophany niya. Kundi, para magbungkal at to be tempted, of course, di ba, ay inilagay doon sa laman. So, yung mga hayop, meron ng visible doon kay Eva at saka kay Adan. But before, yung mga hayop, parang Holy Ghost lang, di ba? That's right. Nakikinig lang yung mga hayop sa bulong ni Adan kasi hindi nga makita eh. Amen. Pero nung nakita, nung nilagay si Adan, na-theophany doon sa laman. Okay. So yun yung pattern natin mga kapatid. Quote tayo mga kapatid, ano? Sabi dito, God made you a theophany. Meaning sa Tagalog, ang Diyos ginawa ka na theophany. Okay? Quote tayo rito. Sabi rito, no? Okay. Ang keyword ay God created you in His image. Ayan, okay, yun na. Sabi dito, no? Quote, sabi dito. What do we do when, my dear sainted brother, tama ba yun? Okay. My dear sainted sister, before the foundation of the world, when? Before the foundation of the world. Okay? When God created you in His image. Ano yung image? Theophany. Meaning, wala pang creation dito, nag-i-exist na tayo sa eternidad bilang theophany. Nag-originate tayo doon sa theophany. Amen. Amen? So, maliwanag yan mga kapatid, ha? Before the foundation of the world. Okay? Sabi dito, no? The man in his image, and created the woman in the image of man, for the glory of the man. So, sabi dito, ha? He made you a theophany. Means to say, nag-originate ang theophany sa eternidad. Nag-aantay lang yan ng allotted time for you to exist. Lahat tayo theophany. Kaya may manifestation dito, mga kapatid, even si Melchizedek, theophany, sabi ni Pastor Hill, nagsabog ng dust, which is the 16 elements. And then the theophany entered doon sa flesh. We have different manifestation. Okay? Means to say, si Adam, theophany, nag-exist through spoken word. Pinasok sa 16 elements. Tandaan natin, ang basis nito puro 16 elements. Melchizedek, theophany in 16 elements. Jesus Christ, theophany through, mga kapatid, virgin birth manifestation. But theophany din. Tayo, sabi yan, before the foundation of the world, di ba? We made you a theophany. Ano yan? We are theophany expressed through 16 elements by sex birth. Different forms lang ng manifestation,
Pero that theophany, to begin with, before the foundation of the world, sabi ng prophet, ikaw ay ginawa na ng Diyos in His own image, which is the theophany. Meron tayong different form of expression ng mga kapatid. Okay? So, yan po, no? Another quote tayo para meron tayong, sabi ni Pastor Delphi, gusto ko yung resibo eh. Okay, another quote ha, tingnan niyo po mga kapatid, no? Kahit ulit ko muna, no? Just like Himself, when He said, let us to the creatures that He had made, let us make man in our own image. Meaning, yung likeness, yung katulad kung ano yung uri, kung ano yung forma ng Diyos, ganun din tayo doon pa before the foundation of the world. So meron lang tayong different manifestation. Diba nakita natin mga kapatid? Elohim, Logos, Son of God, Theophany, tapos naging ano po mga kapatid, diba? Impress. Okay. Ngayon, si Adam ganun din. Melchizedek ganun din. Jesus Christ ganun din. Pagdating sa atin, we are theophany. Bakit sinabi? Before the foundation of the world, theophany ka, hindi mababago yun. Walang time na makapagbabago sa creation ng Diyos doon sa eternidad. Right. Dapat ang eternity ang mag-i-influence sa time element. Hindi yung time element ang mag-i-influence sa eternidad. Amen? So, praise God. Hallelujah. Ngayon, mga kapatid, tingnan natin dito. Ang keyword, tingnan kong tubig na. Sabi rito, now, if you take the theophany. Now, ayan, okay. So, sabi dito, mga kapatid. Now, if you take the theophany, when you are looking, that's a man. Sabi dito, no? Now, that's what, tinan niyo po yung ginamit dito, hindi singular that's what we were in the beginning. Tumutugma yung binanggit kanina na creation doon, created tayo bilang theophany. Sabi dito, that's what we were in the beginning. In-include ni Brother Branham yung kanyang sarili sa katagang ito. We were in the beginning. So, ano na yan mga kapatid? Now, you do not understand it now, but you see ba, there, hindi po cellphone ko, pwede na nga lang. Yan. Sabi dito, no? Yan ako lang gusto lang. Okay. Okay. Kung tayo, sabi dito, now, that's what were we in the beginning. Now, you do not understand it now, di ba? But you was back there in the beginning. Ano yung thought? Yung theophany. Maaring sa ngayon hindi mo alam. Pero bandang huli, sabi diyan, but you was back there in the beginning. That way. When God man made in His image, He made him a theophany. Nung ang Diyos ginawa ang tao according sa kanyang image, yun ang basis natin yung according to the image, di ba? Ginawa daw niyang bilang theophany. By the way, theophany, which means a body. Okay? Yun talaga yung image ng Diyos na spirit being. Na hindi nakikita. Yun yung theophany dyan, no? Sabi dito. Pero, parang body siya. Pero wala siyang sukat talaga na ang body niyan ay 6 feet, 5 feet. Kasi spirit yan Kaya ang sinabi ni Brother Branham dito, that soul in that man is that theophany. So, ibig sabihin, bakit sinabi ni Brother Branham na yung theophany? Dapat sana kung body lang yan, body lang talaga yan. Kasi ang theophany,
means body of God. Di ba? Pero, bakit inilagay ito na that soul in that man is that theophany? Dapat sana kung hindi yan body, dapat that soul in that man is theo lang. Tapos, soul. Walang body doon kasi dodoble yun. Di ba? Pero bakit sinabi ni Brother Branham na that soul in that man is that theophany? Kasi alam ni Brother Branham na yung theophany spirit yan, nagbabago ng anyo yan. Nagbabago ng form yan. Pwede yung magpakita ng malaki, pwede magpakita yan ng maliit. Ang mahalaga, theophany siya. Ang importante, yung theophany yan, nag-originate, nag-i-exist yan before our expression in time element. Okay? So yun po, no, mga another thing, sabi dito, He made him a theophany. Tingnan nyo mga kapatid He only placed him in flesh. Meron ng pattern Nung pagkagawa sa tao, unang ginawa theophany, ang bypassing doon mga kapatid, yung full existence ng theophany, isa lang ang naka-experience ng full experience niya, si Adan. Bago siya na pumasok doon sa flesh. Pero tayo iba. Theophany tayo to begin with kasi we are created by God in everything. Pero yung expression natin through sex birth. Amen. Right. Yun po yung difference, mga kapatid. Kasi yung image ng Panginoon, that theophany. Maaaring mga kapatid, yan kasi na-share sa atin ng naunang mga tawag dito, visionary. Yun ay old school of thoughts. Pero mga kapatid, nagpo-progress ang mensahe. Diba? Meron tayong nakikita mga kapatid. I'm not saying na nasa sa atin ang truth kasi mali naman yun. Diba? Para bang sinahod mo lahat outside of this group, you are lost. Diba? Wala naman siguro gano'n, ano? Kasi naniniwala ako lahat tayo merong ambag mga kapatid. Yes, Sabi dito. That's true. Amen. Sabi dito. So, He made him a theophany and He only placed him in flesh. Nauna mo na yung theophany, inilagay sa laman. Tayo, to begin with, we are created by God according to His image, diba? In theophany. But He only placed us in flesh through sex, different form of manifestation, but the same theophany yan kasi yung unang protocol lahat ng manifestation regarding sa Diyos, puro nagsimula sa theophany. Amen? So, tuloy tayo mga kapatid. When God made man in His image, in His likeness, Genesis 2, binanggit dito, no? O, sabi dito, there were, I believe it, there was no man yet to till the soil. So, that is the reason why si Adam ay inilagay doon sa flesh man. Diba? Sa flesh. Ngayon, sabi dito, okay? Another quote, as he walked through the garden of Eden. As he walked past them, he walked with me. Masahin ko rito, sabi dito, no? And as he walked past them through the Garden of Eden, first as a theophany. Yun talaga mga kapatid, no? So, like the Holy Spirit is in here now, walking in here. It led the animal life. It controlled everything. But it couldn't feel the soil. See? So God put him in flesh so that he could feel the soil. Yun po mga kapatid, para maging visible at saka makapagbukan ng lupa. Kaya nasabi dito, yung quote natin kanina, we were in the beginning. Mga kapatid, kailan tayo create? Before the foundation of the world, according to His image.
Mga theophany talaga tayo. Nag-start lang yung existence natin dito sa 10 elements. Different expression. Amen. Kay Adam, spoken word, di ba? Kay Jesus Christ, di ba? Alam naman natin, no? Promise word yun, no? Theophany, nahayag sa virgin birth, Amen. di ba? Manifestation. That's right. Tayo naman, theophany, just to begin with, nahayag tayo through sex birth. Different, ano lang po yun, manifestation. He made him a theophany, he only placed him in the flesh, formed man in the dust of 16 elements. So, hindi mga kapatid, talagang tayo po ay nag-i-exist. Sabi dito, no? Okay. Sabi dito, another quote. Okay. The difference between an animal and a man. Yes. Ayan. Okay, sabi dito. Actually, mahaba ito, pero ito na lang yung quote na inano ko, no? The difference between an animal and man, God put a soul in a man. Ayun pinag-iba. Yung animal, walang soul. Yung tao po, merong soul. Sabi dito, but He didn't put it in animal because that soul that was in a man is the Lord. Mga kapatid, amen po. Kung tinawag ni Brother Branham na yung theophany na nasa sa akin ay soul, wala akong magagawa. Diyan na siya nagsabi. Pero kung tinawag ni Brother Branham na yung theophany na ay katawan, wala rin akong magagawa. Nasa sa akin yun. Ang importante dyan, nasa sa akin yung theophany. Tama. That's wrong. Diba? Siya kasi yung nag-ano eh. Nagbalang kasi itong mga kapatid. Diba? Ang importante, nasa sayo talaga ang theophany. Kasi you are created to begin with, before the foundation of the world, theophany. Amen? Okay. Ito po yung, ano niya, no? Yung pagkaka-breaking niya rito, no? Sabi ito, another quote, soon as the earthly body. Yeah. Ito po yung manifestation, yung pagkapanganak ng tao. Ano bang merong, ano doon, ano bang event ang maaring nagaganap habang ang isang tao, lalong-lalo na yung binhi ng Panginoon? Ano ba yung nangyayari? Okay, okay na? Okay na yan? Okay, sabi dito, no? Po tayo. But as soon as it's born in this world and breathes its first breath, tingnan nyo yung bata, pinanganak. Pagkapanganak daw, di ba? At siya'y huminga, it becomes a living soul. See? Because as soon as the earthly body is born into the world, kinag-usapan din mga Biblia na, okay. There's a celestial body. Habang ipinapanganak, sa Tagalog na yan, Tagalogin na natin. Habang ipinapanganak ang bata, nagde-labor yung misis, diba? Habang idinadaos-dos yung bata doon sa kanyang tiyan, diba? Meron daw, there's a celestial body. Meron tayong quote na ang celestial body tinawag ni Brother Branham theophany. Okay? Or is spiritual body to take hold of it. See, nalaba yung word na yun? To take hold of it. Ito. Habang ipinapanganak yung bata, yung celestial body nandoon na. Nakaabang na. Bakit? Kasi nga, pagkapanganak doon, sabi ba na, siya raw po ay to take hold of it. Alam niyo ba yung to take hold? Yun ay to take possession. Ibig sabihin, doon talaga pupunta yung theophany pagka labas ng bata. Yun po ang sabi ng prophet, sabi rito, ulitin ko But as soon as the earthly body is born into the world, there's a celestial or spiritual body to take hold of it. Nag-aantay lang, at pagkapanganak niyan, pasok kagad siya. Of course, siyempre, hindi naman kagad pagpasok ng theophany dyan sa'yo, meaning matured ka na. Dadaan din sa proseso yan. Kasi nga, meron ng barriers. Ang barriers ito eh. To be tempted eh. Diba? Amen. Okay, so, yan po mga kapatid, no? Sabi dito,
Okay. Tingnan nyo mga kapatid ha. But as soon as this natural body is dropped, ang binanggit dito, drop. Diba? Alam naman natin ang drop. Compound meaning yan. Isang namatay at isang, ano mga kapatid, na-rapture. Diba? Dirinap mo yung flesh eh. Kaya nga, diba? If this body, earthly tabernacle be dissolved, there's a heavenly tabernacle waiting for it. This is a figure of speech para maunawaan lang ng tao. Diba? Pero yung, kasi sa Peter, if this earthly tabernacle be dissolved, what if kung hindi namatay? Diba? Ano yan mga kapatid? Kasi ito po ay hindi a figure of speech to na ang tao talaga, pag drinap mo yung flesh mo, diba? Tinanggal mo, wala na yung space of time, minutes, hour, days, week, para puntahan mo yung chopani mo. Pag tinanggal mo to, chopani ka kagad, mga kapatid. Chopani ka kagad, mga kapatid. Kasi yun yung original creation ng Diyos sa atin eh. Wala yung chamber na pupuntahan pa na ilalagay mo na sa cabinet ng mga chopani o chamber ng mga chopani para yung namatay, mag-aantay pa naman para puntahan yung chopani ka. Walang ganun. Yan po ay, ano lang po, no? Pag tinanap mo yung subukan mo, subukan nyo. Okay, sino ba ang gusto sububok? Diba? Hindi, reality mga kapatid. Si Jesus Christ eh, nung itinap yung flesh, chopani siya eh. Diba? Yung sino ba nagpunta nila rito, yung si Moses at si Elijah. Diba, chopani sila? Kasi dirinap nila yung flesh nila eh. Ganon din tayo, kasi to begin with, originally, we are chopani. Diba? The same in the image of God. Amen, sabi dito. So, if this earthly tabernacle be dissolved, there's a heavenly tabernacle waiting for it. Yung waiting is just only a figure of speech. Pero hindi yung waiting na mayroong allotted time para mag-chopani ka. Ibig sabihin yung waiting, kasi buhay ka pa. Kaya yung ini-wait mo yan. Pero hindi po yan, walang waiting dyan, chopani ka kagad dyan, mga kapatid. Yun ang puntos ko. Hindi na, Brad. Tapusin ko lang po, Pastor. Tapusin ko lang po. May isisip din ako, Pastor. Body is born, ano yan? Sex, birth, 16 elements pa rin. Ganun tayo talaga. Yun ang ano yan. Celestial body, tinawag ng prophet theophany. To take hold means to take possession. Okay? So another quote tayo mga kapatid. Okay. We come from a higher being. We come from a higher being. Okay na? Okay, sabi dito, no? Now, there you are. Meaning yung there you are, ini-include ni Brother Branham yung kausap niya. Now, there you are. That's the way we are here. Diba? We come from a higher being. In the beginning, ginamit na naman yung beginning dyan. Tignan nyo ha. We come from a higher being. In the beginning, we, kasama tayo doon. Diba? We were in the image of God. Tatlong quotation na binasa natin kanina, talagang in the beginning, we are theophany. Yun talaga mga kapatid, ang quote. The veil, tinan niyo po the veil and darkness keeps us from knowing it. Eh puro veil na ito, at yung kadiliman ng mundong ito, ang siyang nagpapanatilig para hindi natin maunawaan ito. Dahil nasa flesh tayo eh. Kaya nga nagkaroon tayo ng spiritual amnesia. Diba? Sabi ko, no? Diba? The veil and the darkness keeps us from knowing it. Ano yung keeps us yan? Patuloy na para hindi natin maunawaan. Sa pamamagitan ng laman. But Jesus told His disciples, He was with them before the foundation of the world. Tugba na naman sa quotation binasa natin yan. Diba? We are created before the foundation of the world. Sabi yan, see, we were. Kasama tayo, hindi lang si Adan to. Kasama tayo mga kapatid. We were. You can know it now
kung ikaw ay hindi pagkaano nakakaalam ng message of the hour, hindi mo talaga alam. Diba? Sabi niya, no? You can't know it now, but you was at the beginning. Ano yon? Yung original condition talaga natin, theophany, the image of God. Nangyari lang, iba't ibang anyo ng manifestation talaga natin. Tayo po ay nahayag, theophany through sex birth. Si Jesus Christ, theophany through spoken word. Si Adam, theophany through spoken word na nagmanifest sa dust. Pero puro 16 elements yan. Even Melchizedek, sabi ni Pastor kanina, nag-agis ng alawok, 16 elements yun. Kaya ang manifestation ng theophany first, through 16 elements. Ano mo talaga yung mga kapatid? Kaya nga, you heard from your theophany. Tandaan natin mga kapatid, dalawang katawan yan. Isang celestial body at isang terrestrial. Tingnan niyo po to balance yung buhay natin eh. Bakit? Habang naglalakad tayo sa mundong ito, merong dalawang control tower dyan. Sana po, I hope you will mga message naman tayo. Yes. Una, yung ating pong celestial. Ang celestial natin, which is the theophany, to contact the seventh dimension. Meron tayong satellite, yung 7th dimension, na contact, we have the receiver, and that is the soul. Yes, amen. Kung tawagin yung soul, amen ako dyan. Ginagit ng prophet, soul din. See? Ano yan? Para mabalansi. Kasi alam naman natin, itong terrestrial, Amen. ang maa-absorb ito yung first 4 dimension. Di ba? So kung wala tayong theophany, mga kapatid, hindi balansyado. Dahil ang maa-absorb natin itong first 4 dimension, television, hell, di ba? Alam natin yung influence yan eh. Bakit tayo nababalansin mga kapatid? Bakit tayo nakapagalimutan sa Diyos? Kasi binabalansin ng theophany natin. Yes. Dahil yung access doon sa 7th dimension, which is the throne of God, yung influence doon, na-absorb ng theophany. Yes. Kaya sinasabi ng theophany na, sabi ng 7th dimension, magpakabalal ka, tayo yung theophany natin, Amen! Amen. Diba? Sabi ng 4th dimension, wag, magpaka-worthy ka. Naglalaban yung dalawa ngayon. Right. Isang terrestrial, isang theophany sa loob. Right. Yun po yung puntos dito mga kapatid. To balance, naglalakad tayo ngayon, may dalawa eh. May dalawang influence. Itong terrestrial talaga, ina-absorb ito yung first 4 dimension. Time, space, and matter, science, internet, wave, and hell. Diba? Influence ito. Pero itong theophany natin, na-absorb 7th dimension. Kaya, meron tayong dominant force eh. And that is our theophany. That is our soul din. Binanggit ng prophet. Kaya, yun po mga kapatid, yun ang nagpo-control sa atin, no? Praise God. Sabi dito, another po tayo. Okay. Dito. And if this earthly tabernacle be dissolved, we have already waiting. Bakit already waiting? Kasi nga, ito ay kasama. Diba? Hindi ito mga kapatid, gagawin pa lang. Or non-existence, pag namatay ka, tsaka lang mag-i-exist. Hindi ganun. Body waiting means to say mga kapatid, nasa sayo yan. Yung waiting yan, kaya ka nag-wait kasi hindi mo pa dinadrop ng flesh or hindi ka pa namamatay. Pero pag namatay yan, hindi na word waiting dyan. You are theophany to begin with. Okay, another point dito sa dito, no? Kaya nga, in the beginning, we were in the image of God, the theophany. You can't know it, but you was in the beginning. God created man theophany first. Kasi, yun lang mga kapatid eh. Hindi naman special klase Adan sa atin eh. Pare-parehas ang pagkabibig natin. Nga lang, nauna lang si Adan na mag-manifest sa atin. Diba? Para tayong nasa intermediate. Oh. Okay. Pastor David, mamaya ka na. Ha? Ikaw mag-i-exist 1960s. Tama ba, Pastor? Oh, 50s, 1950s, di ba? Oh, ikaw Adan, ikaw ang bubunutin ko muna para mag-assist sa Garden of Eden. Nilagay si Adan ko. Ayun, yun yung manifestation, yun yung allotted time para yung theophany ni Adan mag-manifest sa kanya. Pagdating ng time, 1950s, David Kulili, panahon mo na. Ito ka, di ba theophany kayo? O, dito ka, panahon ka. O,
Nag-leak na yung Amen. mama at papa ni Pastor Dino. Hallelujah. 1950s pinanganak Sex work. yung Theophany through sex birth. Yes. Hindi mo na si Pastor Hill. O, anong years siya, di ba? Ganun din, binubunod ka ng Panginoon certificate eh, para mag-manifest tayo eh. Pero ang issue dito, to begin with, we are Theophany. Okay, sabi dito. Another quote, ha? Okay. God has a pattern how the Theophany made flesh in different ages. Okay, kanina binanggit natin si Elohim. O, dito nga kapatid, ha? Abraham said, it is Elohim. He was in a theophany form. Okay na? Okay. He was in a theophany form. Si Abraham yan. Yan yung quote, ano? Kay Elohim. Okay? And then, another quote, Jesus in the person of Melchizedek. Okay? Yung keyword, Jesus was manifested in the Old Testament. Okay, ano nga? Ayan, okay. Quote tayo, ha. Ito, ha. Different ages, God has a pattern how the Theophany made flesh in different ages. Kasama tayo doon. Amen? Nag-exist tayo ngayon, mga kaibigan nyo, ha. When Jesus manifested in the Old Testament, in a Theophany, in the person of Melchizedek. Ganun po talaga, no? Sabi dito. Ngayon, bandang baba, sabi dito, it was Jesus in a theophany in the form of a man. Nag-i-exist eh. It was Jesus, di ba? In a theophany in a form of a man. Meaning, si Jesus naglalakad buhay, nandoon yung theophany sa loob niya. Ayun yung koto. Di ba? It was Jesus in a theophany. Nasaan daw si Jesus theophany? Pero in the form of a man. The same pattern yan sa atin. Hindi nga natin alam kasi nga meron tayo veil and darkness yung influence ng mundong to. Pero, nung mahayag sa atin ang message, mga kapatid, kita natin, alam natin na bumalik tayo sa original condition, mga kapatid. No? Sa unawa, mga kapatid. Okay. Another manifestation. God was God again. Yan. Quote tayo, sabi dito. Was God a man? Certainly. Let us make man in our own image. What was God? A theophany. A body. So, specific talaga niya binanggit yung body. And their man and put over in the garden. That pertains to Adam. Inilagay ko sa garden. So, God has a pattern. Another thing, Moses and Elijah, binanggit na rito, no? There they was standing on Mount Transfiguration in their theophany. Ito ay patungkol kay Moses and Elijah. Okay, report na yan, no? Okay. And then ito, another quote, sabi dito, and so therefore Melchizedek, the great priest, like a man, he had no beginning and he has no end. But when we, dinamay na naman ni Brother Branham yung sarili niya at yung kanyang audience. But when we, though through the theophany, we were made in the image of God when before the world was ever. Apat na quote na yan. Ibig sabihin, yung existence natin, the same sa image ng Diyos. Pero nung tayo in-express sa time element, different time of expression and different way or form ng expression. Merong spoken word, merong virgin birth, at meron din tayong sex birth. Amen. Pero kung begin with, sabi doon, habang pinapanganak ang bata, nandoon yung celestial body to take hold, ibig sabihin to take possession. Dahil pag panganak ng bata, pasok sa doon.
See? Para na po, merong control ng Panginoon na habang lumalaki ka, meron kang access doon sa satellite. Then meron kang receiver, yung Chopani. Ano yon? You heard from your Chopani. Right. Amen. Word upon word, lumalaki ka ba? Yung pala itong mensahe ko. Talaga. Yes. Ako pala ito, di ba? Kaya yung, kasi kung simple logic eh, you heard from your Chopani, wala sa'yo, paano nangyayari yun? Simple logic. Kung ang Chopani nakalagay sa isang malaking chamber, na lahat ng tao nandito ng Chopani, how come na maririnig mo ang message of the hour? How come na maririnig mo, sabi ng prophet, you heard from your Chopani. Amen. Nasa sa'yo yung Chopani. Yes. Yun nga yung nagpapabukan na din sa'yo eh. Kasi nga nare-reveal ang mensahe sa'yo. Amen. Amen? Okay. Ngayon ito mga kapatid, para maging hindi tayo bias, ano? Okay. You bypass the Chopani. Kung sabihin mo, sinasabi na rin Pastor Paul, yung parang posibility ko. Ito na dito, you bypass the Chopani. Dito, okay na? But you bypass past tense that Chopani and become flesh man to be tempted by sin. Bakit ginamit yung bypass? Balik tayo kay Adam. Si Adam hindi na binaypass yung Chopani kasi unang existence nga, yung full existence ng Chopani, si Adam ang kumanap. Diba? Bakit tayo binaypass? Kasi pag labas natin dito mga kapatid, flesh kagad tayo. Hindi natin na-experience na naglakad sa lupa at Chopani tayo. Katulad nila. Amen. Kaya, we bypass na Chopani kasi nga yung bypass nun, hindi mo na-experience yung na-experience niya nung paglabas niya, Chopani siya. Na wala pang laman. Ganun yung bypassing dyan mga kapatid. Binaypass yung mga kapatid dahil nakikita tayo sa laman. Salamat na tayo. Oo. Yun yung bypassing dyan. Pero pag drinap mo na yan, mga kapatid, wala nang bypassing dyan. Kasi yan mga kapatid, manifestation yan, Chopani ka na kagad eh. Yan talaga ano yan mga kapatid. Sabi dito, no? So, ang purpose, di ba? And become flesh man to be tempted by sin. So, another quote, when this body received the Spirit of God. Sabi dito, no? When this body received the Spirit of God, that immortal life inside of you, it throws this body in subjection to God. Ano yung the immortal life doon mga kapatid? Diba? Alam naman natin, ang immortal life mga kapatid, eternal life ay galing sa Panginoon. Ang Theophany mga kapatid ay bahagi ng ating Panginoon. If you are the seed of God. So, yan po mga kapatid. Then, you heard from your Theophany, sabi nga rito, no? Another po tayo. Okay? You have then been formed into the living image of the living God. Sabi dito, makita nyo ha, you have been formed into the living image of God. Image of God, you heard from your Theophany. Sabi dito, if this earthly body be dissolved, we are one waiting. Sabi ko nga sa inyo, kapag ito po na-dissolve, mga kapatid, dirinap natin yung flesh, it's either namatay, dissolve namatay, or nagkaroon ng rapture, mga kapatid. Wala na yung space of time, nasa eternity ko na diba? Dirinap mo itong flesh na to, automatic yan mga kapatid, Theophany ka. Ngayon, different thing naman sa tinatawag natin glorified body. Yung quote ni Pastor Hit, yun po talaga yung eksakto doon. Ang glorified body po, Theophany, ang glorified body po, isa po siyang laman na kung saan pwede kang kumain at pwede kang mahawakan. Yes. Yan po. Kasi ang Theophany, kaya nga sa millennium, hindi ka pwedeng mag-isip na Theophany ka lang. Kasi hindi tayo magkakakitaan doon. Hindi tayo magkakahawakan doon. Hindi tayo magkakaroon ng perfect fellowship doon. Kasi hindi tayo magkakakitaan eh. Di ba? Kaya ang ginawa ng Panginoon, from Theophany
nagkaroon tayo ng glorified body para magkaroon tayo ng touch, see, feel, Senses. amen, magkaroon tayo ng perfect fellowship. Yes. Doon po yung katangian ng glorified body. So, another quote dito mga kapatid. Okay? We have a theophany to go into a body celestial. Ayan. Maliwanag po yan mga kapatid. Yung theophany ay ang celestial body. Ngayon, kung tinawag ng prophet na ang theophany, kasi by the way, ang theophany talaga, body yan eh. Kaya lang, hindi yan yung body katulad dito. Yan ay isang figure of speech lang, pero yan po ay isang kalagayan na walang sukat yan. Walang laki yan. Hindi yan ang theophany, kinakailan 6 feet lang, 5 feet lang, no? Spirit yan eh. Diba? Kaya lang, yung body na yun yung katangian kasi ng Diyos na ang sabi ng Bible, God is a spirit and we must worship God in spirit and in truth. Yun talaga yung original condition. Kaya, very important mga kapatid na ang theophany, sabi ng prophet, before the foundation of the world, God made you the theophany. So, yung balangkas na yun, 4 na quotes ng binasa ko, na talagang we were at the beginning. Yun yung original condition natin. Kaya lang, nung na-express na tayong element, iba't ibang panahon, iba't ibang time na na-exist tayo, iba't ibang format. Meron po spoken word through spoken word, meron po spoken word through virgin birth, diba? Meron naman pong spoken word, yes, kasi ginawa tayo ng Panginoon, pero through sex birth. Pero different manifestation, ang lahat ng pinag-manifestan niyan, isa lang po, 16 elements. Theophany in flesh, doon sa 16 elements. So, yun po mga kapatid. God bless. Hindi na